So, hey guys! Andito na naman nga kami at pumunta kami sa mga pet shop sa Manila dahil nasa Manila nga kami guys. Gusto talaga ni Sir bumili ng Maine Coon o Maine Coon ba yung tawag dyan? Basta yan yung cat na yan. Kaya naghanap kami and sakto naman may nakita kami. Kaya ito naman si Sir. Naku, ayaw doon ng pusa pero ayan, kitang-kita nyo naman guys, huling-huli sa akto na bumibili ng pusa. So, ayan guys, na in love na rin nga siya sa mga cats dahil sobrang hilig ko ngayon sa cats. And pati si Sir, ayan, nahawa na nga guys sa aking kahiligan sa mga pusa dahil sobrang lambing naman talaga ng mga pusa. So, ito ang napili ni Sir na magiging unang-unang pusa niya sa kanyang 45 years sa buhay niya. So, ayan na nga guys, si Bagheera. Ayan. Bagheera. 4 months old. She is Maine Coon. At ayun na nga guys, after namin makuha yung Maine Coon na nakita namin, may nadaanan na naman kami na super cute and chubby na Scottish Fold. Ayan, kung makikita nyo guys, yung color niya sobrang ganda talaga, as in love talaga ako dito sa cats na to. And super lambing din niya and huggable, hindi siya natatakot sa tao and sanay na sanay siya magpabuhat. Ayan siya guys, ang kulay niya is silver classic tabby gray. Ayan, sobrang ganda ng kulay niya guys, lalo na sa personal, and super chubby niya rin. Siya ay isang female. Ayan. So, hindi na nga ako halos pakaalis niyan guys, dyan sa pet shop na yan dahil super na in love talaga ako sa kanya. Pero yung pinag-isipan din talaga namin ni Sir kung kukunin namin dahil kakakuha nga lang namin ng isa, so mag-add na naman kami ng isa. Pero naisip ko din kasi na okay siyang pang partner para kay Oslo. So, meron akong Scottish straight na male dito guys, yung malaki. Kung napanood yun na yung vlog ko before, meron ako noon. So, perfect siyang pang partner para kay Oslo. So, ayun, kahit si Sir na in love na rin sa kanya, kaya naman talagang gustong-gusto na talaga namin siyang iuwi. Super lambing talaga, as in. The next day guys, bumalik kami ulit dito sa shop na ito para i-make sure na makukuha na namin yung cats and ayusin yung mga kailangan dalhin dahil babalik na nga kami sa Palawan at iiwan muna namin siya dahil kailangan niya muna magstay for a while dyan sa pet shop dahil meron pa siyang mga vaccine na gagawin. So, minake sure lang namin na okay siya and safe siya bago kami umalis. Ayan na nga, si Bagheera! Bagheera na talaga. Lakas kumain, patay ka dito. Huwag nyo natanggal, libre na to, miss, ha? Yung ano niya, choker niya. Ay, choker, ano talaga? Bagheera! O, sabi ko sa'yo, hindi dumi. Talagang ano niya yun. Ang soft ng balat, ay ng balbubo. Ang lakas mo naman kumain, Bagheera. Ay nako guys, super dami talagang cute na pets dito sa mga shop na to guys. Talagang next time iniiwasan na namin pumunta dito dahil nga lagi kaming nakaka-adapt ng cats or mga pets dahil sobrang malapit kami ni Sel sa mga animals. Kaya ayun, hindi namin napipigilan na kumuha, imbis na tingin-tingin lang kami, nangyayari na iuwi namin yung pets. So, ayan. And binalikan nga din namin yung isang cats dun sa kabilang shop. And talaga namang super lambing talaga nitong pusang ito. At talagang ang sarap iuwi talaga niya. Super sanay siyang magpakarga. And malambing siya. Talagang ililik ka pa niya. Kasi super lambing talaga ng pusa na to. Ayan na nga. At hindi na napigilan ni Sir na mag-withdraw para ibigay bayaran na yung isang ulit cats na nakita namin dahil super na in love na nga kami. Wala sa plano guys, pero ayan si Sir at nabudol na nga talaga sa sobrang lambing nung isang pusa. Ayan, so very attached na talaga siya dyan sa pusa na yan. Super lambing talaga, para siyang aso talaga guys, na talagang attached sa tao, sanay na sanay siya sa tao na binubuhat ng ganyan. Kaya naman talaga itong si Sir hindi na napigilan kahit kabibili lang ng isang cats. So dahil pauwi na nga kami guys ng Palawan, sinamantala na namin ni Sir ang pagkakataon para
mag-SNR dahil wala namang SNR sa Palawan, and dito mabibili mo yung mga kailangan mo na wala dun sa Puerto Princesa. So ayan guys, another gastos of the day. Ayan, si Sir mahilig siya talaga mamili ng mga kailangan sa house, kahit dalawa lang naman kami yung nakatira sa house. So ayan, ina-explain niya pa sa akin itong sponge na to, hinuha nga siya niyan. And ano pa bang mga pinamili namin yan, coffee para sa coffee shop, yung ating mga coffee, and marami pa kaming binili guys. Medyo pinipigilan ko lang si Sir niyan kasi super pa nag-shopping to, puro dampot-dampot, kahit di naman masyadong kailangan, kinukuha talaga niya, at ako talaga ang taga-awat sa kanya guys kapag nasa grocery kami. Kaya madalas ako na lang yung pinapapunta niya sa grocery, kasi nga pag ako bumili, yung kailangan lang talagang kinukuha ko. Hindi ko kumuha ng mga hindi naman kailangan, dahil minsan na-expire lang yung mga food or yung mga pinamimili niya, dahil minsan di na niya nakikita or hindi niya napapansin na hindi niya pala nagamit, ganun. So ayun guys, so medyo matagal-tagal kami dyan sa SNR dahil maraming ang pinamili. Ito si Sir na hindi ko alam kung bakit ganun, dalawa lang naman kami sa house. Ito oh, wala ka nito. Ay, meron po. Madali lang. Dami pa. Ano yung iba? Cinnamon stick. Kailangan ko yung isang Mediterranean. So ayan na nga guys, bayaran na. At inabot na nga ng 28 guys ang aming pinamili. Parang ang konti-konti lang, pero inabot ng 28 at napapailing na nga itong si Sir. Pero kasalanan naman niya talaga yun guys, dahil may mga kinuha siya na hindi naman talaga namin kailangan, katulad ng alak, hindi naman siya madalas uminom. Gusto niya lang talaga ng pang-display. So after nga namin mamili guys, nakuha na rin pala namin itong si Bella. Ayan, pinangalanan ko siyang Bella guys kasi yan yung pangalan ng house ko, yung unang house ko, yung Bella Unit sa Camellias. Kaya naging Bella ang pangalan niya, and yung meaning din ng Bella is lovable. Ayan, dahil very lovable itong si Bella. So nagkape muna nga kami dito sa UCC habang inaantay namin yung mag-pick up kay Bella para dalhin siya sa Palawan, dahil tomorrow morning ang kanyang flight, pero pipick upin siya ng gabi. So ayan ang aming coffee na favorite dito sa UCC guys, yung kanilang Korikohi na Japanese coffee. Super sarap niyan guys, i-try nyo na yan. And ayun na nga guys, dumating na ako sa Palawan, pero nauna sa akin si Bella sa Palawan dahil nag-flight siya ng early flight at hapon ang flight namin ni Francis. So ayun guys, pagdating ko nga, nakita ko agad si Bella, and binuksan ko itong door kung saan nandito ang aking mga shifu, and itong si Leia, and yung mga kitten. Ayan, sobrang miss ko talaga sila guys, as in super miss ko talaga ang aking mga pusa. Ayan sila, sama-sama sila, buong pamilya. So lalaki na din ng mga kitten. Nagulat ako dahil isang buwan na sila guys. Ayan, nag 1 month na sila, and super cute talaga nila guys, and hindi ko talaga alam kung paano ko sila let go. So ayan na nga si Bella at kumakain. Pinakain ko muna si Bella at nahawa nga ako dito sa dalawa na sumisiksik talaga sa bintana para lang mapansin ko, dahil super miss talaga nila ako. Ay nako guys, super hassle ng flight ko niyan, pero nawala lahat ng stressful ko nung nakita ko yung mga cats ko, yung aking mga alaga. And yan si Kobe pala, pinakilala ko na rin siya kay Bella. Medyo mailap pa sa kanya si Bella dahil hindi pa sanay si Bella na may aso. So ayan nga si Kobe, at kinukulit na si Bella agad, and mga ilang minuto lang guys naging friends na rin naman sila, dahil napakabait nga naman kasi nitong si Kobe at hindi pumapatol sa mga pusa. Kaya ayan, super love na rin siya ni Bella kaagad. At ito na nga ang pagkikita nila Shifu at ni Bella. Ito naman si Shifu, sobrang gandang-ganda dito kay Bella, talagang yung titig talaga niya sobrang na-inlove nga ito si Shifu kaagad dito kay Bella, pero hindi pwede dahil magbubuntis agad to si Bella, dahil proven na tong si Shifu na buntis niya si Leia, kaya kailangan kong iiwas si Shifu sa kanya. Pero kita nyo naman kung paano makatitig tong si Shifu kay Bella, talagang
naguguluhan siya. Bakit may bago na naman? So, ayan, grabe yung titig ni Shipu. Nakakatuwa. And the next day nga guys, pumunta na kami ni Sir sa airport. Maaga pa kami pumunta dyan. That's 6 a.m. guys in the morning. Pumunta na kami dyan para pick upin si Bagheera. Ayan na finally guys, dumating na rin si Bagheera dito sa Palawan. And ayan, super excited ako niyan. Halos hindi ako nakatulog niyan. Ang aga-aga ko nagising para lang sunduin si Bagheera. Super excited ako dahil ayan, makakasama na namin siya. And magkakaroon na siya ng mommy and daddy. Sa? Ayan, laro niya yung ano. Hello! Welcome! To Palawan! Bagheera! Meron talaga siyang ano, balat. May balat. Balat na lang siya tawag yung tagilid sa Kasi pareho kayo may balat. And nasa house na nga kami guys, and finally magmi-meet na sila ni Bella. Ayan, first time nila makita ni Bella guys. Pareho lang sila ng pinanggalingan sa Manila, pero ayan, first time nilang magkikita dahil nauna nga itong si Bella dumating bago itong si Bagheera. Ayan, at medyo ayaw pa nga at masungit, maldita itong si Bagheera. Pero friendly talaga itong si Bella dahil lahat nga agad niyang pinifriend, and kahit sa mga tao sobrang lamig talaga nitong best si Bella. Kaya magkaiba sila ng ugali ni Bagheera. Si Bagheera naman is medyo sensitive siya and medyo maldita ng konti. Ayan. So, ayan na nga sila guys. Nagpapakampi nga itong si Bella dahil hindi siya pinapansin nitong si Bagheera. And tuwang-tuwa nga kami dyan guys dahil marunong pala itong si Bagheera mag-poop sa cat litter dahil in-expect namin na hindi siya na-train dahil nga wala siyang cat litter nung nakita namin siya. Pero ayun, marunong din naman pala at talagang may sense ang mga pusa sa kanilang pag-poops. Alam talaga nila na kailangan nilang maghukay and doon talaga sila sa cat litter box nagpo-poops or pee. Very good Bagheera, good job! Playing time na nga itong si Bagheera dahil at home na siya and komportable na rin sila ni Bella. So I'm so happy! This is Bagheera. Sino si Bagheera? Sino si Bagheera? Bagheera! Ang baby namin na bago. Ayan o. Nung may balat sa mukha.